Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Rocky Sabate. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Napaka-corrosive ng ulan na ito, sabi ng sagong nakaputing damit. Oo, yun ang namiss nila. Ito ay hindi isang malakas na ulan, ito ay kasing simple ng kanyang malaking halaga, ito ay isang kinakaing unti-unting ulan. Sa madaling salita, ang mga buto ng tao ay sapat na matigas. Siguro kumpara sa ibang bagay, hindi naman talaga mahirap, pero kung ikukumpara sa mga tile sa bubong ng bahay, mas matigas talaga ang puting buto. Ngunit ang problema ay pagkatapos na ang mga patay na subordinate na iyon ay naging mga buto, lahat sila ay dahan-dahan at ganap na natunaw ng ulan ng dugo sa paglipas ng panahon. So, paano ang bubong? Bagaman mas makapal ang bubong, ang tigas nitong tigas ay hindi kasing ganda ng mga buto. Natural, sa paglipas ng panahon, ang mga tile sa bubong ay unti-unting magsisimulang maging mahirap na mapanatili, at sa kalaunan ang mga tile ay mas maaagnas. Hindi ba ang mga gap sa pagitan ng mga tile ay magiging mas malaki at mas malaki? Hindi ba't unti-unti nang nagiging halata ang pagtulo ng ulan na ito? Speaking of this, hinampas din ni Haifeng ang kanyang hita ng malakas. I'll go, why did I forget this? May darating. Malakas na sigaw ni Haifeng, at agad namang tumayo sa harapan niya ang mga elite na sumusunod sa kanya. I know you are working very hard, but you have also seen the current situation, walang oras para magpahinga ka, now, give me my order. Oo, lahat ng elite ay sama-samang tumugon. Agad na nagsuot ng energy shield ang lahat, at umakyat na tayo sa bubong para magpahinga. Oo, pagkatapos magsalita ni Haifeng, pinangunahan niya ang mga tao na itaas ang energy shield at mabilis na lumabas ng bahay. Pinanood silang lumabas ng espesyal na sagong nakaputi at nag-alinlangan sandali. Ang pagpunta sa labas para sa pagkukumpuni ay syempre ang pangunahing prioridad, ngunit ang problema ay ang puting damit na sugo ay palaging nakakaramdam ng labis na pag-aalala. Sandali, sigurado, hindi niya maiwasang magsalita. Tumigil sandali si Haifeng at ang isang grupo ng mga tao, tumingin sa likod, at sinabi ni Haifeng, Kuya, ano ang iyong mga order? Mag-ingat ka sa pag-akyat mo sa bubong. Nag-aalala ako na baka hindi ganoon kalakas ang mga maliliit na beam na umaayon sa tiles dahil sa ulan ng dugo. Bagamat tiyak na hindi malaking bagay para sa mga elite na ito ang mahulog mula sa bubong, at magdaranas lamang sila ng mga maliliit na pinsala, ang ubod ng problema ay hindi nakasalalay sa kanila. Ngunit kung mangyari ito, hindi maiiwasang masira ang mga butas sa bubong. Sa kasalukuyang pagulan, sa sandaling tumagas ang isang malaking butas, maaaring ito ay napakahirap at mahirap harapin. Narating na natin ang yugtong ito, at talagang hindi maaaring magkamali. Itim na hangin at lahat ng elite ay tumango, tumalikod at lumabas. Ang espesyal na sugo sa puti ay hindi rin idle, gumamit din siya ng isang pagsabog ng enerhiya at sinabi sa mga bantay sa tabi niya, maaaring kailanganin mo ring magtrabaho ng husto. Pakibigay sa akin ang mga tagubili ng espesyal na sugo, nagmamadaling sabi ng ilang guard. I believe that the situation of rain leakage is by no means a isolated case, in fact, it may happen everywhere. Dapat kang pumunta agad sa iba't ibang shelters at hayaan ang mga elite doon na humanap ng paraan para malunasan ang sitwasyon. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang sinabi ko ngayon, sa panahon ng proseso ng pag-aayos, dapat mong bigyang pansin ang katotohanan na ang maliliit na beam ay maaaring naging hindi matatag. Oo, okay, marami namang masisilungan, wag na tayong magtagal at maghiwalay. Oo, ang espesyal na sagong nakaputi ay nagwagayway ng kanyang kamay, at hindi nagtagal, nagsimulang kumilos ang lahat. Hindi nagmamadaling umalis ang espesyal.
Nasagong nakaputi, sinulyapan niya ang lahat ng naruroon at sinabing, kayong lahat ay manatili dito ng mabuti at sumilong sa ulan, gayunpaman, hindi ka dapat masyadong magpanik, naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango ang lahat. Sa katunayan, ang mga sugo na nakasuot ng puti ay medyo mapagkakatiwalaan pagdating sa gawain ng mga elite, ito ay tiyak na ang mas mababang antas ng mga subordinate na talagang ang pinakatulad ng mga bomba oras. Sila ay may hindi sapat na paglilinang at hindi sapat na mga kakayahan, kaya kapag sila ay nakatagpo ng isang bagay na lampas sa kanilang kakayahan, sila ay subconsciously maging napakapanik, ngunit napakarami sa kanila na madaling magdulot ng kaguluhan sa masa ng hindi sinasadya. Ito ay isang bagay na dapat bantayan at dapat bigyang pansin. Kung hindi, kung sila ay nagkakaroon ng problema, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging napakaseryoso. Matapos matiyak na sila ay mapatahimik, ang sagong nakasuot ng puti ay hindi na nagsalita, matapos hawakan ang energy shield, mabilis siyang tumakbo palabas. Nandyan siya at si Heifeng, ngunit walang gulugad na katulad nila sa ibang mga lugar, sa makatuwid, talagang nag-aalala siya sa kung ano ang nangyayari sa ibang mga lugar. Walang tigil na tumatakbo ang espesyal na sagong nakaputi, bagamat pagod na pagod siya, wala na siyang ibang pakialam sa oras na ito. Nakatanggap din agad ng balita ang may-ari ng barangay. Bubong. Noong una, nataranta ang may-ari ng nayon. Talagang hindi niya naisip ang espesyal na katangian ng ulan ng dugo, kaya natural na hindi niya ito iniisip sa bubong, gayunpaman, matapos makinig sa ulat ng kanyang nasasakupan, bigla niya itong napagtanto. Bigla siyang nagtaas ng mata at nakita niyang walang nangyari. Pagkatapos ng lahat, ito ang tirahan ng may-ari ng nayon, at ang mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng gusali ay ganap na naiiba sa ibang mga lugar. Seguridad at iba pang komprehensibong mga kadahilanan ay dapat isaalang-alang dito, sa makatuwid. Ang kapal ng pagtatayo ng bahay ay higit pa sa kung ano ang maihahambing sa mga ordinaryong bahay. Gayunpaman, nang siya ay tumingin sa kalagayan ng mga ambi sa labas sa pamamagitan ng bintana, dahil walang gaanong espesyal na pampulakas doon, siya ay labis na nagulat nang makita na ang sinabi ng mga puting sugo ay hindi mali. Sa ilalim ng mga tuyong ambi, talagang mayroong tiyak na dami ng kahalumigmigan dahil sa pagtagas ng ulan. At sa ganitong sitwasyon kung saan medyo madaling makita ng malinaw, laking gulat niya nang matuklasan niya na ang ulan ng dugo ay talagang kinakain ang lupa. Bagamat ang mga sahig na ito ay gawa sa solidong bato, hindi pa rin sila makatiis sa pagguho ng ulan ng dugo. Kahit na ang pagulan ng dugo ay tumagas doon ay hindi gaanong, ang lugar na basa ng dugo ay palaging mas mababa kaysa sa ibang mga lugar. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang ulan ay talagang makakasira sa mga bagay na ito. Damn it, what the hell is this rain of blood that can actually corrode such a hard stone surface? Galit na sigaw ng may-ari ng nayon. Ito ay talagang nakakatakot, kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, kahit na ang silid ng may-ari ay espesyal na pinalakas, ang pagtulo ng tubig ay maaaring tumagos sa bato. Sa panahong iyon, maaaring hindi masyadong matatag ang kanyang lugar. At kung may tumagas sa kanyang lugar sa panahong iyon, malamang na walang ibang lugar sa buong nayon ang magiging buo. Ito ay talagang nakakatakot. Ang may-ari ng nayon ay maaaring umasa ng libu-libong mga posibilidad, ngunit ito ay ganap na imposibleng isipin na ang gayong hindi kapani-paniwalang sitwasyon ay magaganap. Ngunit nangyari ito, at ngayon ay wala ka nang magagawa. Hindi ko lang alam kung paano labanan ang mga ito. Master, gusto mo bang walang laman ang ilang bodega ng alak? Mungkahi ng nasasakupan. Bahagyang napasimangot ang may-ari ng asyenda. Marami talagang wine cellars sa manor, bukod sa pag-iimbak ng malaking halaga ng alak, nag-imbak din sila ng maraming pagkain. Pagkatapos ng lahat, ang pagkonsumo ng mga sikat na tindahan sa isang araw ay napakalaki, kaya ang pagkakaroon ng iba't ibang mga cellar ng alak ay partikular na kinakailangan. Kailangan nilang maging responsable sa pag-iimbak ng ilang mga supply upang mapadali ang pang-araw-araw na pangangailangan ng nayon. Pagkatapos ng lahat, para sa isang malaking nayon, imposibleng umasa sa mga pansamantalang pagbili para sa pagkain at inumin araw-araw. Dapat talagang mahirap makatiis sa labas, kahit na ngayon ay nagkukumpuni sila, magkakaroon ng matinding kakulangan ng mga materyales, ang pinaka nakakainis ay walang nakakaalam kung gaano katagal ang ulan na ito. Sige,
Pwede mo agad ipadala ang mga guard sa wine cellar para ayusin ang mga gamit at saka bigyan ng puwang ang lahat para doon manirahan. Ang wine cellar ay nakaimbak sa ilalim ng lupa at ilang metro ang lalim mula sa lupa. Gaano man kaagnas ang pagulan ng dugo, matagal at mahabang panahon bago makarating sa bodega ng alak. Bukod dito, mayroon ding malaking halaga ng pagkain sa bodega ng alak. Sa teorya, ang mga lugar na iyon ay talagang mas ligtas na mga lugar. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay ang pasukan sa bodega ng alak ay malawak na hindi tinatablan ng baha, at maaari itong magamit kaagad hanggat ang espasyo sa loob ay ginawa masyadong maginhawa. Oo, kinuha ng mga nasasakupan ang utos at mabilis na umatras. Ang may-ari ng nayon ay tumingin sa ulan sa labas ng bintana at bumantong hininga. Sa mga sandaling ito, ang mga bagay ay lalong nagiging mahirap, gayunpaman, ang pagsikat ng araw ay palapit ng palapit. Naniniwala ako na ang suporta mula sa punong tanggapan ay malapit na sa madaling araw. At that time, with higher level people helping me, I'm afraid na hindi ako magugulo gaya ngayon, right? Sa isang tiyak na lugar, isang malakas na ingay ang biglang nagmula sa bubong, at pagkatapos ay bago pa makareact ang sinuman, ilang mga figure ang nahulog mula sa bubong sa isang iglap. Bumagsak ang mga sirang tile at sirang beam. Ngunit hindi iyon ang pinaka-nakakatakot tungkol dito. Ang tunay na nakakatakot ay ang sumunod na ulan ng dugo. Nang walang kanlungan ng bubong ng bahay, biglang bumuhos ang ulan ng dugo na unti-unting kumukuha ng momentum. Bagamat maraming tao ang naunang sumilong, sayang naman at napakaraming tao sa silid, ang hit na ito ay hindi tumama sa maraming tao, ngunit ang problema ay ang pagulan ng dugo ay direktang bumagsak, na nagbabad sa isang malaking bilang ng mga tao sa isang iglap. Sa katunayan, ang pagbubukas ng isang butas ay hindi isang partikular na kaila-hilakbot na bagay, ngunit ang nakakatakot ay madalas, kapag nagsimula ang isang bagay, ito ay nagiging ganap na hindi mapigilan. Ito ang kaso sa bubong, habang diretsyong bumuhos ang napakaraming ulan, ang mga gilid ng gumuhong bahay ay nagsimulang kaagnasan ng dugo at tubig, at pagkatapos ay lalong nagkawatak-watek. May iba pang mga elite na ligtas sa bubong at sinubukang gumawa ng agarang remedial measures, ngunit sa kasamaang palad, ang lugar sa paligid ng pagbagsak ay lalong nabubulok, kapag sumuporta ang mga elite na ito, malapit nang makumplito ang pagbagsak. Hindi lang mas marami ang nasugatan, pero ang mas nakakatakot pa ay palaki ng palaki ang mga butas. Ang isang malaking butas ay natural na nangangahulugan ng mas maraming ulan. Wala pang isang saglit, napuno ng dugo ang kwarto halos kahit saan, bagamat sinubukan ng maraming tao ang kanilang makakaya upang maiwasan ito, hindi maiwasang atakihin sila ng ulan ng dugo sa ganitong sikip na kapaligiran. Siyempre, hindi lang ito ang mga bagay na mas nakakatakot, ang mas nakakatakot pa talaga ay ang puso ng tao. Matapos makita na ang mga bahay ay ganap na gumuho at hindi na makayanan, ang mga tao ay lubos na nataranta. Lahat ay gustong mabuhay, o sa madaling salita, lahat ay ayaw masira hanggang mamatay. Ang ganitong paraan ng kamatayan ay talagang masyadong miserable, at walang sino man ang gustong subukan ito. Sa sandaling nagkagulo ang lahat, ang bahay, na sa una ay hindi naman isang malaking espasyo, ay biglang naging ganap na magulo. Pinisil mo ako, pinisil kita, pinagtulakan ng lahat ang isa't isa, at ito ay isang ganap na gulo. Sa kasong ito, ang pinsala na dulot ng pagulan ng dugo ay nagiging napakalaki at pinalalaki. Parami ng paraming tao ang nagsimulang atakihin ng dugo at tubig, at lalo silang natarante na lalong nagpalala sa kaguluhan sa silid. Walang kaayusan sa buong silid, tanging mabangis na labanan at pagkamakasarili sa pagitan ng mga tao. Hindi lang isang ganoong lugar, kundi marami. Isang malaking bilang ng mga bahay ang ganap na nagdusa mula sa mga problema sa panahon ng prosesong ito, at imposible para sa kanila na mapanatili ang isang malakas na postura sa ilalim ng kaagnasan ng dugo at tubig sa loob ng mahabang panahon. Maraming beses, ang mga bubong ay halos pareho sa lahat ng dako, at ang mga bubong ay pareho pa rin ang hitsura, ngunit sa katunayan sila ay halos kasing solid ng papel. Bagamat ang grupo ng mga elite na ito ay maingat sa pagpasok sa bahay, sila ay may timbang pagkatapos ng lahat, bukod pa rito, kahit na wala ang kanilang timbang, sa katunayan, sa mga tuntunin ng oras, ang mga bubong na ito ay hindi malayo sa pagkawasak sa sarili. Boom! Halos sabay-sabay na tumagas ang ilang silid,
at ang malaking dami ng dugo ay umulan mula sa langit diretso sa bahay. Halos katulad ng dati, may hiyawan kung saan-saan dahil sa kaguluhan at ilang hiyawan na dulot ng mga inosenteng pinsala. Ang sikat na tindahan ay wala na ang katahimikan na dating taglay nito, pabayaan ang dominanteng kapangyarihan, sa isang tiyak na lawak, ang lugar na ito ay talagang mas katulad ng isang purgatorio sa lupa. Ang mga silid na iyon ay hindi na mga lugar kung saan sila sumilong, ngunit higit na katulad ng mga death row at piitan kung saan sila nakakulong. Kahit na ang sitwasyon sa panig ni Heifeng ay medyo matatag sa kanyang presensya, narinig din niya ang mga hiyawan na nagmumula sa malayong silid sa unang pagkakataon. Siyempre walang exception ang Special Envoy in White, pero compared sa Black Wind, halatang hindi siya kasing swerte, nasira ang bahay sa gilid niya na may malaking butas. Gayunpaman, siya ang may premonition ng maaga. Noong pinapanood niya ang mga elite operations sa ibaba, nababantayan na niya ito, sa makatuwid, sa sandaling ma-accident ang bahay, agad niyang ginamit ang kanyang lakas upang puwersahang suportahan ang isang proteksyon na hadlang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, kasabay nito, nag-iiwan din ito ng mas maraming pagkakataon para sa mga elite na magayos. Sa kabilang panig, ang mga imperial na gwardya ay mabilis ding lumipad patungo sa cellar, samot-saring sigaw din ang kanilang narinig at alam nilang palakas ng palakas ang ulan, mas malinaw nilang alam na sa sandaling ito, nakikipagkarera sila sa panahon at sa Diyos ng kamatayan, lahi. Ito ay maaaring isang kompetisyon upang makita kung sino ang mas mabilis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!